Lihim kong muling ginamit ang police badge ng aking mga magulang nang walang nakakaalam, ngunit ang aking kapatid na babae at kasintahan, na nangakong mamahalin ako habang buhay, ay hindi pa rin alam ang katotohanan at naghihintay pa rin ng aking ika-100 paghingi ng tawad sa isang mahirap na estudyante. Plano nilang makipaghiwalay sa araw na maghihingi ako ng tawad, gayong ang bawat pagkiling nila sa iba ay pagbabayad lamang sa utang na loob sa mahirap na estudyanteng iyon. Isang buwan matapos akong manungkulan, masaya silang naghanda ng pagkain at naghintay sa aking pag-uwi upang sabihin sa akin na hindi na nila kailangang kumiling sa kung sino man. Noong akala nila ay maaari na kaming mamuhay ng masaya gaya ng dati, ang tanging dumating ay ang balita ng aking pagkamatay. Sa loob ng 5 araw na nakakulong ako sa villa, hindi ako lumabas ng silid kahit isang beses, at maliban sa 3 beses na paghatid ng pagkain sa tapat ng pinto, walang sinumang dumalaw sa akin. Lumipas ang mga araw at dumating ang itinakdang petsa ng pagkikita namin ni Kapitan Xi. Pagkaumaga, habang iniisip ko kung anong marahas na paraan ang gagamitin ko para makatakas at makabalik sa serbisyo, bigla akong nakarinig ng ingay sa ibaba. Sina Gu Qianyu at Su Leao ang dumating kasama si Song Jinyao. Hindi nagtagal, ang pintong ilang araw ng nakakandado ay bumukas. Pumasok ang 2 taong malamig ang ekspresyon, at nang makita nila ang bakas ng sampal sa aking pisngi, bahagyang lumambot ang kanilang tono, pinatawad ka na ni Jinyao, at nangako siyang hindi na palalakihin ang iyong pagkakamali. Huwag mo nang gagawin ang mga ganitong bagay sa hinaharap. Maaari naming intindihin ang iyong pagiging makasarili ni Leao, ngunit hindi namin matitiis ang paggawa mo ng mga masasamang bagay. Wala akong sinabi at bumaba ako ng hagdan. Naghihintay si Song Jinyao sa sala, at nang makita ako ay nagsalita siya ng may pagkaawa. Ginoong Gu, ang nangyari noon ay mali ko, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Pagkarinig nito, napakunot ang noo ni Su Leao at Gu Qianyu, siya dapat ang humihingi ng tawad sa iyo. Jinyao, hindi mo kailangang maging ganyan kababa. Hindi ko sila pinansin at nagpalit ako ng sapatos para lumabas. Biglang nakaramdam ng masamang kutob si Gu Qianyu, mabilis niya akong hinawakan, saan ka pupunta? Tumingin ako sa kanya at mumisi ng mapait, ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ni na Itay at Inay, nakalimutan mo na ba? Napakalakas ng hangin sa bundok, humahampas ang aking damit. Inilapag ko ang mga chrysanthemum na dala ko. At yumuko ako ng malalim sa harap ng lapida ng ilang beses. Nang makita nila ang dugo sa aking noo, hindi matiis ni Su Leao at Gu Qianyu. Kaya dali-dali nila akong pinatayo, tama na, alam ni na Itay at Inay ang iyong nararamdaman. Hindi mo kailangang magpakita ng ganito. Maging maayos ka lang, matutuwa sina tita at tito sa langit kapag nakita ka nila. Huwag ka nang gumawa ng mga bagay na makakasakit sa iyo at sa iba, magpakabait ka. Nang makita ito ni Song Jinyao sa tabi, yumuko rin siya hanggang sa magkasugat at dumaing ng mahina. Sa isang iglap, binitiwan ako ng 2 babae at tumalikod. Niyakap nila si Jinyao ng may labis na pag-aalala. Ang pagyukod ni Yongsun ay nararapat lamang. Jinyao, hindi mo kailangang sumabay sa pagluhod. Kumurap-kurap si Song Jinyao at nagpiga ng ilang luha. Alam kong bayani sina Tito at Tita Gu, at alam kong itinuturing mo akong nakababatang kapatid, Su sa aking puso. Ako ay bahagi na ng pamilyang Gu, kaya nararapat lamang na gawin ko ang pagyukod na ito. Sa pagkakita sa kanyang pagiging masunurin. Inayos ni Gu Qianyu ang kanyang postura, ang kanyang tingin sa akin ay naging masalimuot, at napabuntong hininga naman si Su Leao. Yumuko ako para alisin ang alikabok sa kanyang tuhod, at nang makitang lalong dumadaloy ang dugo sa kanyang noo, dali-dali akong bababa ng bundok para kumuha ng plaster. Labis din ang pag-aalala ni Gu Qianyu, naalala niya ang disinfectant sa sasakyan, kaya mabilis siyang sumunod sa pagbaba. Hindi nagtagal, kaming 2 na lamang ni Song Jinyao ang naiwan sa sementeryo. Nang wala na ang ibang tao, hindi na nagkunwaring mahina si Song Jinyao. At mayabang na nagsimulang manghamon, Gu Yongsun, ang 2 babaeng pinakamamahal sa iyo ay nakikinig na lamang sa akin ngayon. Hindi ka ba lubos na nasasaktan? Ano naman kung ikaw ang batang master ng isang mayamang pamilya? Natalo ka pa rin sa akin. Hindi ko siya pinansin, tahimik kong inihulog ang perang papel sa lalagyan ng apoy at pabulong na nagsabi, Itay, Inay. Nagdesisyon akong ipagpatuloy ang inyong hangarin. Mula ngayon, mawawala na ang taong ako sa mundong ito, ngunit naniniwala akong mauunawaan niyo ang aking pinili. Isang malakas na kalabog, ang nagbabagang lalagyan ng apoy ay sinipa ni Song Jinyao. Tumalsik ang mga baga na nag-iwan ng mga pulang marka sa aking mga kamay. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lumapit ako at malakas siyang sinampal, Song Jinyao, may sakit ka ba? Binabalaan kita, huwag mo na akong hamunin. Kundi ay ilalantad ko ang lahat ng mga ginawa mo. Tila hindi inasahan ni Song Jinyao na mananakit ako. Pagkatapos ng matinding galit ay humalakhak siya, ibunyag mo. Sinasabi ko sa'yo, kahit ano pa ang sabihin mo, hindi sila maniniwala sa'yo. Tama siya sa sinabi niyang iyon. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na ako magsasalita pa.
Tiningnan ko siya ng malamig at tumalikod upang umalis. Hinabol ako ni Song Jinyaw at hinawakan ang aking kamay. Gu Yongsun, huwag kang magmatapang. Sinasabi ko sa'yo, suklam na suklam ako sa hitsura mo. Ano naman kung ikaw ang batang master? Hindi magtatagal, ang ate mo at ang girlfriend mo ay mapapasa akin na lahat. Kung ayaw mong maniwala, maghintay ka lang. Sinubukan ko siyang itulak, ngunit lalong humigpit ang kapit ni Song Jinyaw. Sa aming pagtatalo, nawalan kami ng balanse at parehong nahulog sa matarik na hagdan kung saan ako ang nasa ilalim. Tumama ang aking ulo sa pader at ang dugo ay nagsimulang tumulo mula sa aking anit. Dahil sa tindi ng sakit, nagdilim ang aking paningin. Hinaplos ng aking daliri ang sugat, naramdaman ko lamang ang malapot na likido at ang amoy ng kalawang ay kumalat. Wala na akong lakas, napahandusay na lamang ako sa gitna ng sariling dugo habang humihingal. Nang muling bumalik ang liwanag sa aking paningin. Narinig ko ang dalawang boses na puno ng pag-aalala. Jinyaw, bakit ka nahulog sa hagdan at nasugatan? Ang dami mong nawalang dugo. Masakit ba? Huwag kang matakot, dadalhin na kita agad ni ate sa ospital. Humihikbi si Song Jinyaw habang hawak ang isang kamay na tila nasasaktan at sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha pag-alis ninyo. Pinagalitan ako ni Gu dahil sa kasal namin ni Su at dahil gusto niya akong bigyan ng leksyon, itinulak niya ako pababa. Nang marinig ito, ang mga mukha ni na Suleyaw at Gu Qianyu ay nagdilim sa galit. Malamig nilang tiningnan ang taong nakahandusay sa lupa, hindi na nila mapigilan ang kanilang galit, paulit-ulit na lang. Gu Yongsun, hanggang kailan mo ba balak mag-inarte? Ginagawa mo ito sa harap ng libingan ni na tita at tito, hindi ka ba natatakot na makita nila? Gu Yongsun, sobrang nabigo mo ako. Ito na ang huling babala ko sa'yo. Kung patuloy mong sasaktan si Jinyaw, ituturing kong hindi kita naging kapatid. Sa pagkakita ko sa pagtatanggol nila kay Song Jinyaw, ang huling ningning sa aking mga mata ay tuluyan ng napawi. Tiningnan ko ang lupang nabahiran ng pula ng aking sariling dugo. At mula sa aking lalamunan, pinilit kong bigkasin ang mga salitang ito, ang ika-100 beses na pagsagot ko sa kanila. Gaya ng gusto ninyo, pumulot ang noo ng dalawang babae, hindi nila naintindihan ang ibig kong sabihin. Ngunit dahil nag-aalala sila sa sugat ni Song Jinyaw, hindi na sila nagtanong pa, at sabay nilang inalalayan si Song Jinyaw palayo. Bago sila umalis, iniwan nila ang isang malupit na pangungusap na umalingaw-ngaw sa hangin, magmuni-muni ka riyan. Kapag naintindihan mo na ang lahat, saka ka namin kukunin pauwi. Sa pagtanaw ko sa kanilang paalis na mga likod, nahihirapan akong umiling at ang boses ko ay halos hindi na marinig, hindi na ako babalik. Hindi na ako babalik. Ang mainit na luha ay dumaloy sa aking pisngi bago dahan-dahang natuyo. At wala na kahit anong bakas ang naiwan. Nang huminto ang pagdurugo ng aking mga sugat, nakabawi na rin ako ng kaunting lakas. At pilit na naglakad pababa ng bundok. Ang madilim na pulang dugo ay nag-iwan ng mahabang bakas sa mga baitang. Sa paanan ng bundok may nakaparadang sasakyan. Naamoy ni Kapitan Xi na matagal nang naghihintay ang amoy ng dugo sa aking katawan at nagulat siya ng labis. Nagmamadali siyang lumapit upang alalayan ako, ano ang nangyari. Ikinumpas ko ang aking kamay, paos ang aking boses. Wala ito, nadulas lang ako kanina. Simula ngayon, ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyong pagkakakilanlan ay buburahin. Wala ka ng pangalan. Wala ka ng pagkakakilanlan, ngunit ikaw ay isang bayaning hinahangaan ng lahat. Ang Police Badge 014870 ay opisyal ng muling bubuksan. Pagsaludo, dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay bilang tugon, at sa aking mga mata ay makikita ang katatagang parang bundok. Ang pusong ito ay para sa bayan, mamamatay ng walang pagsisisi. Pagkasara ng pinto ng sasakyan, ang huwad na bangkay na nakasuot ng damit na katulad ng sa kanya ay itinapon sa gitna ng kalsada. Isang mabilis na truck ang dumaan, kinaladkad ito, at dahan-dahang giniling hanggang sa maging laman at dugo. Wala nang natirang kahit isang piraso ng balat na buo. Matapos magsagawa ng paunang pagsusuri kay Song Jinyaw at matiyak na wala siyang sugat, nakahinga ng maluwag sina Suleyaw at Gu Qianyu. Ang doktor sa tabi nila ay tiningnan ang medical report na may halong kalituhan ang boses. Dahil wala siyang sugat, bakit napakarami niyang nawalang dugo? May iba pa bang biktima sa lugar? Pagkarinig nito, ang imahe ko na nakahandusay sa sariling dugo ay biglang pumasok sa isip ng dalawang babae. Kumabog ang kanilang mga talukap, ngunit mabilis na napawi ang kaisipang iyon nang magsalita si Song Jinyaw. Pagkatapos kong madapa, kumuha si Gu ng isang bag ng plasma at ibinuhos sa sahig. At humiga rin siya roon, kaya doon galing ang mga dugong iyon. Tiningnan siya ng doktor ng may pagtataka. At bago pa makasalungat, tumango si Gu Qianyu na nakasimangot. Nang lumabas ang dalawang babae sa ward, pinatigil sila ng doktor na naghihintay sa pinto. Mga binibini, sinuri ko, ang dugo sa pasyenteng ito ay hindi plasma. Ito ay dugo ng tao. Iminumungkahi kong dalhin niyo agad ang isa pang biktima para masuri. Upang maiwasan ang anumang komplikasyon, hindi plasma ang dami ng dugong iyon at hindi rin kay Song Jinyaw.
Posible bang kay Gu Yongsun talaga yon? Bumagsak ang loob ng dalawang babae. Habang magtutungo sana sila pabalik upang tanungin si Song Jinyao kung ano ang tunay na nangyari, narinig nila ang lalaking akala nila ay tulog na humahalakhak. Na may tono ng panunuya, hindi nyo alam kung gaano siya kaawa-awa, pinaglaruan ko siya na parang aso. Noong nakaraang mga araw, nagsimula ako ng sunog, sinampal siya at ikinulong ng ilang araw, ngayong araw ay sugatan siya at nagdurugo. Walang sinumang kumalinga sa kanya, sa tingin nyo ba ay mamamatay siya sa sementeryo? Isang malakas na kalabog, sinipa ang pinto at bumukas ito. Nagulat si Song Jinyao at nahulog ang kanyang cellphone sa sahig. Tiningnan niya ang dalawang babaeng bumalik. At blanko ang kanyang isipan, Ate Qianyu, Ate Liao. Bakit kayo bumalik? Ang mukha ng dalawang babae ay madilim at galit na galit habang mabilis na lumapit sa kanya. Hinablot ni Gu Qianyu ang kanyang kwelyo at itinayo siya, sabay sigaw na nagtatanong. Ikaw ang nagsimula ng sunog, kay Yongsun ang dugong iyon, bakit ka nagsinungaling? Ang mga mata ni Suleyaw ay nagdilim, wala na ang dating lambing, mabuti ang trato namin sa iyo. Bakit mo binaligtad ang katotohanan at idinawit si Yongsun? Sa ilalim ng matinding pressure. Nataranta ng husto si Song Jinyao, ngunit nagkukunwaring walang alam, ano ang pinagsasabi niyo? Paano ko magagawang ang ganyang bagay? Kapag ang pagdududa ay nagsimula na, mabilis itong lalago na parang mga damo. Sa pag-alala sa lahat ng nangyari nitong mga nakaraang panahon, nagkatinginan ang dalawang babae at nakita nila ang pagdududa sa mga mata ng isa't isa. Nang makita muli ang mukhang nagpapaawa sa harap niya, wala nang naramdamang awa si Suleyaw. Kailangan mo bang mag-alala? Paano kung magpa-check up tayo sa Harmony Hospital? Ang hitsura niya na parang nawawala sa sarili. Ay gumising kay Gu Qianyu, tinitigan niya ito ng matalim, halos nang gigigil ang mga ngipin. Maagang yugto ng cancer, hindi ba pareho lang kung saan magpapasuri? Bakit kailangan mo pang pumunta sa Harmony Hospital? Hindi ba ito kaya ring matukoy sa respiratory hospital? Nanginginig ang mga labi ni Song Jinyao, ngunit wala siyang masabing kahit isang salita. Ang kanyang mga luha ay pumatak na parang mga butil ng kwintas na naputol, ngunit wala nang sinumang nagpunas nito, sa pilitan siyang dinala ng nurse sa loob ng silid ng pagsusuri. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas na ang resulta ng pagsusuri, matapos ang masusing pagsusuri. Kinukumpirma namin na ang katawan ni Yi-song ay napakalusog, walang anumang palatandaan ng cancer. Bagamat may hinala na sila sa kaibuturan ng kanilang puso. Nang marinig talaga ang resultang ito, sina Suleyaw at Gu Qianyu ay halos hindi makahinga at kitang-kita ang pagbagsak ng kanilang mga balikat sa pagkadismaya. Napaupo sila ng walang lakas sa upuan, wala na ang dating sigla sa kanilang mga mata. Ang cancer ay kasinungalingan. Ang dugo ay gawa-gawa lamang ni Song Jinyao, ang apoy ay sinadya ni Song Jinyao, pati ang pagdukot, aksidente sa sasakyan. Pagtatapon ng pintura, ang ginupit na buhok sa pagbabalik tanaw sa lahat ng nangyari sa loob ng isang taon, ang dalawang babae ay nakaramdam lamang ng kawalan ng katuturan, at ang kanilang puso ay puno ng kalituhan. Kung ang lahat ay idinirek at ginampanan lamang ni Song Jinyao, nagkamali ba kami ng bintang kay Yongsun? Dahil lahat ay pagpaparatang lamang. Bakit hindi ito sinabi ni Yongsun? Ang sasabihin sana ni Gu Qianyu ay biglang naputol at ang dalawa ay sabay na. Naalala ang mga tagpo tuwing may nangyayaring masama at sila ay natahimik. Sa tuwing dumarating sila, ay tiempo namang nakikita nila si Song Jinyao na pinapagalitan o nasasaktan. Totoo bang may ganito karaming pagkakataon? Sa pag-isip nito, nakaramdam si Suleyaw ng biglaang pagkabahala. Inilabas niya ang kanyang cellphone upang tingnan ang oras at natuklasang alas 5 na ng hapon. 5 oras na ang nakalipas mula nang umalis sila sa sementeryo. Sa loob ng oras na yon, walang kahit isang tawag o mensahe, malubha kaya ang kanyang natamong pinsala. At nawalan siya ng malay. O baka naman galit talaga siya at ayaw na silang kausapin. Naging balisa na rin si Gu Qianyu at dali-daling tinawagan si Gu Yongsun, ngunit pagkatapos ng 10 o higit pang beses na pagtawag, ang linya ng kabilang panig ay nananatiling patay. Nang ika-negatibo 28 na beses ng tawagan, hindi na mapakali si Suleyaw. Tumayo siya at naglakad patungo sa garahe, sumunod naman si Gu Qianyu. Ang dalawa ay nagmaneho pabalik muna sa mansyon. Nang marinig nila mula sa katiwala na buong araw nila akong hindi nakita, lalong bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Nagmamadali silang nagtungo sa sementeryo, at sa gitna ng daan ay nakatanggap sila ng tawag mula sa pulisya. Gu, nahuli na namin ang mga suspect sa kaso ng pagdukot, at umamin silang ang pagkidnap na ito ay udyok ng taong nagngangalang Song Jinyao. May oras ba kayo para pumunta sa himpilan ng pulisya upang magbigay ng pagkakakilanlan? Ang balitang ito para kina Suleyaw at Gu Qianyu sa sandaling iyon ay walang dudang parang kidlat na tumama sa kanila. Hindi nila akalain na aabot sa ganoong kasamang antas ang kahibangan ni Song Jinyao. Binigyan nila ito ng napakaraming tiwala at pagmamahal. Bakit kailangan pa nitong gumawa ng mga paninira at pag-udyok? Hinampas ng malakas ni Gu Qianyu ang manibela.
Iisa lang ang nasa isip, bumalik sa ospital at papanagutin si Song Jinyao. Bagamat galit din si Suleyao, nanatili pa rin ang kanyang katinuan. Hanapin muna natin si Yongsun, napakalamig ng panahon. Nag-aalala ako sa kanyang kaligtasan. Tumango ng mariin si Gu Qianyu at pinabilis ang takbo ng sasakyan. Sa gitna ng madilim na gabi, ang labas ng sementeryo ay maliwanag na parang araw dahil sa mga ilaw. Ang tunog ng mga sirena ng pulisya ay nagdulot ng pagkabalisa kina Gu Qianyu at Suleyao. Nang makita ang yellow line, napagtanto nilang may masamang nangyari, ipinarada nila ang sasakyan at tumakbo ng mabilis, gustong makita kung ano ang nagaganap. Bago pa sila makalapit, hinarang sila ng mga pulis. May naganap na aksidente sa sasakyan sa unahan, kasalukuyan itong iniimbestigahan. Pansamantalang sarado ang rutang ito, mangyaring bumalik na lang kayo. Ang bawat salita ay parang kulog na dumagundong sa pandinig ni Suleyao at Gu Qianyu. Ang dalawang babae ay natulala sa kinatatayuan, bakas ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Lumalunok na nagsalita ng mahirap si Gu Qianyu, kami. Naghahanap kami ng tao, ang kapatid ko ay dumating dito kanina para bumisita sa puntod at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Napansin ng pulis ang kakaibang sitwasyon, kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang gallery. Ipinakita sa kanila ang larawan ng pinangyarihan, ang kapatid mo ba ay nakasuot ng itim na Amerikana kanina. Nang makita ang sirasirang Amerikana sa screen at ang pamilyar na puting chrysanthemum na brooch sa dibdib nito, nagdilim ang paningin ni Gu Qianyu. Inalalayan siya ni Suleyao, habang ang puso niya ay parang tambol sa bilis ng tibok, mahigpit na nagdikit ang kanyang mga kamay, at sa huling pag-asa ay nagtanong. Saan niyo napulot ang damit na ito? Si Yongsun. Nasaan si Yongsun? Bumuntong hininga ng malalim ang pulis at marahang umiling, ang inyong kapatid ay naaksidente kaninang hapon. Pumanaw na siya, nakikiramay kami. Pumanaw na? Paano nangyari yon? Noong iniwan nila ang sementeryo kaninang hapon, ay maayos pa naman ang lagay nito. Kausap pa lang namin siya, kalahating araw pa lang ang nakalilipas, bakit siya pumanaw na? Hindi matanggap ni Gu Qianyu at Suleyao ang resulta sa kahit anong paraan. Para silang mga baliw na winasak ang harang ng pulisya para pumasok, gustong pabulaanan ang katotohanan ito. Ngunit nang makalusot sila sa karamihan at itinaas ang puting tela, nang makita nila ang mga durog na laman sa ilalim, tuluyan na silang gumuho. Ang dalawang babaeng tila walang kinatatakutan sa harap ng madla ay humagulgol na parang mga bata. Ang kanilang nakakabinging pag-iyak ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Tila hindi natapos ang trahedya ng aksidente. Nang magising at makita ang maputing dingding, inakala ni Suleyao na isa lang itong masamang panaginip. Napanaginipan niyang namatay si Gu Yongsun, ngunit siya ay maayos na tao, paano siya madadamay sa isang sakuna? Patuloy siyang umiling, sinusubukang alisin ang kaisipang iyon sa kanyang isipan, ngunit nang lumingon siya. Nang makita niya si Gu Qianyu na nakayuko sa sulok na walang emosyon ang mukha, pakiramdam niya ay may sumakal sa kanyang lalamunan at hindi siya makahinga. Ang masamang kutob na matagal niyang tinatanggihan ay unti-unting nag-ugat sa kanyang katawan, nanginig ang kanyang mga labi. Nagmamadaling gustong magtanong at patunayan na isa lamang itong panaginip. Bumukas ang pinto ng silid, pumasok ang ilang pulis na may dalang folder. Miss Su, Miss Gu, ayon sa medical na ulat, kinumpirma na namin. Ang biktima ng aksidenteng ito ay si Gu Yongsun. Sabay na tuminala ang dalawang babae. Namumula ang mga mata habang sumisigaw, hindi maaari. Kahapon lang namin nakita si Yongsun. Maayos siya, paano siya maaksidente? Ang mga magulang ko ay pulis, ang kapatid ko ay nag-aral sa Police Academy. Iba siya sa karaniwang tao, hindi siya maaaring mamatay. Ang ilang mga pulis ay natakot na baka sila ay himatayin muli sa gulat, kaya agad silang nilapitan upang pakalmahin. Inayos ng opisyal na may hawak ng kaso ang kanyang salamin. Nang kumalma na ang mga ito, sinabi niya ang mga detalye, sinuri namin ang sisilye ng sementeryo. Nakita naming nahulog si Gu mula sa mataas na lugar at nagdugo ang kanyang ulo. Nang dumating kayo, ang dinala niyo lang ay ang isa pang lalaki. Mag-isa siyang nakahiga sa sementeryo ng higit 1 oras bago bumaba ng bundok, ngunit dahil sa labis na pagdurugo, nawalan siya ng malay pagdating sa kalsada. At nasagasaan at kinaladkad ng isang malaking truck hanggang sa mamatay. Sa pakikinig pa lamang sa mga deskripsyong ito, sina Gu Qianyu at Suleyao ay kaya nang ilarawan sa isip kung gaano kalupit ang eksena sa lugar. Nagabot ang pulis ng ilang litrato mula sa siye. Nang makita ang mga bakas ng dugo sa mga hagdan at ang figura ng taong walang malay sa kalsada, napahagulgol si Gu Qianyu. Mariing hinawakan ni Suleyao ang mga litratong iyon, wala na sa pokus ang kanyang mga mata. Patuloy na nagre-replay sa kanyang isipan. Ang huling tingin na ibinigay niya noong tanghali habang inaalalayan niya si Song Jinyao paalis ng sementeryo, si Gu Yongsun na nakahandusay sa sariling dugo. Walang kibo, walang ingay. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng balak na lumingon.
Ang ideyang isama ako sa pagtakas, ngunit sa huli ay hindi na siya lumingon, kaya ang paghihiwalay na ito. Ang sulyap na ito ang naging huli naming pagkikita. Matapos ang puspusang paghahanap ng pulisya, 60% lamang ng mga labi ang nahanap. Habang nakatingin sa ulat ng insidente na nagsasabing matinding pagkadurog, hindi na makilala ang mukha. Ang mga katagang iyon ay nagpatigil sa daloy ng dugo ni Gu Qianyu at Suleyao. Hindi nila maabot ng isip kung anong klaseng pasakit ang dinanas ko bago ako mamatay. Ang bawat buto sa aking katawan ay isa-isang nabali. Ang balat ay napunit at nadurog hanggang maging laman at dugo, walang natirang buong bahagi ng aking katawan. Ang matinding sakit ay kumalat mula sa aking dibdib patungo sa buong katawan. Dahilan upang ang dalawa ay makaramdam ng matinding paghihirap, ilang araw na silang walang mailuha, tuyot na ang kanilang mga mata. Wala silang nagawa kundi ang kamutin ang sariling mga kamay na puno ng galos, umaasang mapapawi ang sakit ng isa pang sakit. Nang matapos ang huling pagsusuri, naramdaman niya na ang natitirang lakas na nagpapanatili sa kanya hanggang ngayon ay naglaho na rin. Sa isang tabi, si Suleyao ay nakatingin ng blanko sa puting tela. Walang ningning ang kanyang mga mata, at ang silid ay binalot ng nakakabinging katahimikan. Hindi alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Pumasok ang kalihim at mahinang nag-ulat, Inmasu, Inmagyu. Ang mga bagay na ipinapahanap niyo ay malinaw na. Dala ang mga litrato ni Esong at Yegyu, tinanong namin ang organisasyong nagsagawa ng rescue noong lindol. Sinabi nila na ang taong nagbuwis ng buhay para iligtas kayo ay si Yegyu. Noong panahong iyon, inakala ng mga tao sa organisasyon na walang makakaligtas sa lugar na kinaroroonan niya. Siya ang nagpumilit na hukayin ang mga guho, mag-isang naghukay sa loob ng 2 araw hanggang sa mailigtas kayo, at sa huli ay nawalan ng malay dahil sa pagod. At matagal bago siya nakarecover. Ang balitang ito ay parang patalim na bumaon sa puso ni Suleyao at Gu Qianyu. Kapwa sila nayanig at ang kanilang maputlang mukha ay nawalan palalo ng kulay. Ang taong nagligtas sa kanilang buhay ay hindi pala si Song Jinyao, kundi ako na lagi nilang kinakampihan ng iba, pinagkakamalan at paulit-ulit na sinasaktan. Sa isang iglap, ang kanilang puso ay tila iniihaw sa apoy, puno ng matinding paghihirap. Ngunit hindi pa natatapos ang mga balitang yumanig sa kanilang kalooban, nalaman din namin ang tungkol sa mga nauna. Na mga sanggano na nagbuhos ng pintura, inamin nilang lahat iyon ay utos ni Song Jinyao. Maging ang mga naunang tangkang nakawan at pambabasto sa bar ay pakana rin nila. Ang mga huling katotohanan ito, sa gitna ng trahedyang nangyari, ay napakawalang kwenta at katawa-tawa. Ang akala nilang pagtanaw ng utang na loob, ay ang pagganti ng kasamaan sa kabutihan. Mula sa pinakamalapit at pinagkakatiwalaang kapatid at kasintahan. Paulit-ulit na sinaktan, gaano kaya ako kadismayado at nasaktan? Hindi na matapang pang mag-isip si Gu Qianyu at Suleyao, ang pagsisisi at pagdadalamhati ay tila. Isang malaking alon ng matinding paghihinagpis ang tumama sa kanila, nilamon silang buo, sa harap ng aking bangkay. Sa unang pagkakataon, binigkas ng dalawa ang mga katagang ito, patawarin mo ako, kapatid. Yongsun, ikaw ang nakita kong lumaki, paano ko nagawang pagdudahan na kaya mong gawin ang mga bagay na yon? Siguradong galit na galit ka sa ate mo, hindi ba? Hindi ko dapat hinayaan na maiwan ka sa ninyuan, kaya ka nasawi sa gitna ng kawalan. Kung nakikita tayo ni Itay at Inay sa langit, tiyak na nagdurusa sila. Nang araw na yon, dapat ay isinama na kita paalis. Ikaw ang siyang pinakanasaktan, bakit nga ba ako umalis? Nangako akong aalagaan kita habang buhay, ngunit ikaw ang nasaktan ko ng higit sa lahat. Patawad, patawad. Ang sunod-sunod na desperadong pag-iyak at pagsamo ay umalinggaw sa silid, ngunit wala nang sasagot sa kanila. Pinili ang sementeryo sa Nanshan, malapit ito sa libingan ng mga bayani. Tahimik ang paligid at walang masyadong tao. Sa araw ng paglilibing, yakap ni Gu Qianyu ang urn ng abo, dala naman ni Suleyao ang larawan, habang naglalakad paakyat sa bundok sa gitna ng ambon. Ang mga dumalo sa libing, maliban sa ilang kapamilya ng mga Gyu, ay ang aking mga dating kamag-aral at kaibigan. Pagkakita sa itim-puting larawan, hindi nila akalain na ang isang taong malusog at buhay na buhay ay biglang mawawala ng ganoon lang. Dahil sa biglaang balita ng kamatayan, mabigat ang loob ng lahat. Hindi nila mapigilang magtanong kung ano ang nangyari. Nakita ko si Yongsun 1 buwan ang nakalipas, inimbita ko siyang dumalo sa kasal ko pagkalipas ng 2 buwan. Pumayag naman siyang darating, bakit naman? Ang sabi ay aksidente raw sa kalsada. Qianyu, ano ba talaga ang nangyari? Nakita naming lumaki si Yongsun, sabihin mo ang totoo sa amin at sa mga tiyuhin mo. Siya ang sarili mong kapatid, ngayong pumanaw na siya, ikaw na ate niya. Bakit hindi mo man lang ipinaghanda ng isang huling pagpupugay? Ako ang pumatay kay Yongsun, kung hindi lang sana ako naging mapanghusga. At nakipagtalo sa kanya, hindi sana siya mapapahamak, at hindi sana siya nawalan ng malay sa kalsada at na aksidente. Si Suleyao, na punong-puno ng pagsisisi,
ay hindi na rin kinaya ang bigat ng damdamin at napaluhod sa harap ng puntod. May kasalanan din ako. Dahil sa akin na dismaya si Yongsun, hindi ko dapat naniwala sa mga sabi-sabi ni Song Jinyao noong mga oras na pinakamahirap at pinakamasakit para sa kanya. Nanatili akong walang pakialam, hindi ako karapat-dapat maging kasintahan niya. Habang pinapakinggan ang kanilang masakit na pag-amin, nanahimik ang lahat, bumuntong hininga ang mga tiyuhin ng pamilya Gu at sa kanilang mga mata. Tanging walang hanggang pagkadismaya lamang ang mababanaad. Yanyu, maagang pumanaw ang mga magulang ninyo, ikaw ang nagpalaki kay Yongsun. Mula pagkabata ay masunurin na siya at hindi nagrereklamo, tinatago niya ang lahat ng problema dahil ayaw niyang mag-alala ka. Akala ko bilang nakatatandang kapatid, mauunawaan mo ang iyong kapatid, bakit ang labo ng iyong pag-isip? Si Yongsun ay may mabuting puso, nasaktan mo siya nang dahil sa isang estranghero. Leyaw, bakit ka nagbago ng ganito? Unti-unting namutla ang mga mukha ni Su Leyaw at Gu Qianyu habang dahan-dahang pumapatak ang ambon. Dumarating at umaalis ang mga taong dumadalaw, papalalim na ang gabi, ngunit ayaw pa ring umalis ng dalawa. Habang nakatingin sa mukhang nakaukit sa lapida, tila nabigla ako, ang litratong iyon ay kuha pa noong ika-18 taong kaarawan ko. Iyon ang litratong kinuna nila mismo para sa aking pagtanda, noong ang karera ni Gu Qianyu ay umuusbong pa lamang, at napakatamis pa ng pagmamahalan ng magkasintahan. Ang tatlo ay lumipat sa isang bagong mansyon, na sumisimbolo sa hinaharap na puno ng kaligayahan. Inakala nilang tapos na ang lahat ng paghihirap. Inakala nilang magiging maayos na ang lahat, ngunit hindi nila akalain na sa nakalipas na mga taon, ang lahat ay naging parang refleksyon lamang sa tubig. Parang bulaklak sa salamin at ang mga taong sumira sa lahat ng magaganda ay sila rin mismo. Kung nanindigan lang sana sila sa panig niya, kung nagkaroon lang sana sila ng pasensyang alamin ang katotohanan, kung mas nagpakita lang sana sila ng pagmamalasakit sa kanya. Magiging iba ang lahat ng bagay, ngunit walang ikong isa mundo at walang gamot para sa pagsisisi. Ang mga hindi matapos-tapos na paghingi ng paumanhin at walang hanggang pagkakonsensya ay mananatili sa kanilang mga puso. Magiging isang habambuhay na sakit na hindi nila kailanman matatakasan. Sa ikapitong araw ng pagkaka-confine sa mental hospital, halos mabaliw na si Song Jinyao sa labis na paghihirap. Hindi siya nakaranas ng maayos na tulog, tuwing magigising siya ay kailangan niyang harapin ang pagpapahirap ng mga tao sa loob ng silid. Ang mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip ay isusubo ang pagkain. Pilit na isusubo sa kanyang bibig, sinasadyang ipagbanga ang kanyang ulo sa dingding at hihiwain ang kanyang mga kamay gamit ang matatalim na piraso ng bato. Mga bagong sugat sa ibabaw ng luma, mga sakit sa puso na humahalili sa mga nakaraang pait, at ang kanyang mukha ay puno na ng mga paltos dahil sa pagkapaso. Habang nakatingin sa salamin sa mukhang hindi na tao at tila multo na, si Song Jinyao ay nasa bingit na ng pagkasira, sinamantala niya ang oras na tulog na ang mga tao sa silid. Nag-aalinlangang naglakad patungo sa pintuan para humingi ng saklolo, ngunit ang mga medical staff at trabahador ay nagkunwaring hindi siya nakikita. Dito, walang sinumang papansin sa paghingi ng tulong ng isang baliw, lalo na ang isang baliw na ipinagbilin ng mga nasa itaas na dapat pagtuunan ng pansin. Kaya kahit pa halos mawalan na ng boses si Song Jinyao sa kasisigaw, wala siyang nakuhang tugon hanggang sa mawalan na siya ng pag-asa. Nabuwal siya sa sahig, ang kanyang mga matang dati ay malinaw at maliwanag ay namula na, nababalot ng pagod at kawalan ng pag-asa. Malamig ang panahon, ang kanyang mga binti at paa na nakalantad ay agad na namaga at naging kulay ube, at ang mga sugat na hindi gumagaling ay naglalabas na ng nana. Narinig niya ang mga yabag ng paa na papalapit sa itaas, ang takot na muntik nang mawala ay muling nagliyab, gising na, lahat sila ay gising na. Muling darating ang bangungot, napapulupot si Song Jinyao sa isang sulok, hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Sa sandaling puno siya ng matinding takot, dalawang anino ang bumalot sa kanya, tumingala siya at nakita ang dalawang pamilyar na mukha. Niyakap niya ang kanilang mga binti at biglang napahagulgol, alam ko na ang aking pagkakamali. Ate Qianyu, Ate Leyaw, hindi ko dapat pinahamak si Igyu. Ipinapangako ko sa inyo, hinding-hindi na mauulit ang ganitong mga bagay, alang-alang sa pagliligtas ko sa inyo noon. Parang awan nyo na, pakawalan nyo na ako. Aalis ako sa Hacheng bukas, at hinding-hindi na ako magpapakita sa harap ninyo. Sumusumpa ako. Sa pagkakita kay Song Jinyao, ang dalawa ay nakadama lamang ng matinding pagkamuhi sa kanyang pagkatao. Itinaas ni Gu Qianyu ang kanyang binti at malakas na sinipa si Song Jinyao nang walang pasubali, habang ang mga mata ni Su Leyaw naman ay tumingin sa kanya. Mas malamig pa sa hamog na yelo sa buwan ng Disyembre. Inilabas niya ang isang susi at tinitimbang ito sa kanyang kamay, ang boses ay sobrang lamig. Gusto mong umalis? CJ, sagutin mo ang ilang tanong basta magsasabi ka ng totoo. Ibibigay namin sa iyo ang susi. Dahil sa damdamin ng kahihiyan at puot, umatras ng bahagya si Song Jinyao.
Instinctively niyang gustong magsinungaling, ngunit nang makita ang dalawang matang tila kakain ng tao, hindi na siya naglakas loob na mag-imbento pa. Ibinulgar niya ang lahat ng nasa isip, ininggitan ko lang siya, dahil may nagmamahal sa kanya, gusto ko ring maging katulad niya. Maging isang mayamang binata na walang inaalalang pagkain at damit. Dahil lang sa pansariling kagustuhan na ito, napahamak siya at namatay ng miserable. Ikinuyom ni Suleyaw ang kanyang mga kamao, nakaramdam ng kirot sa kanyang ilong at ipinikit ang kanyang mga mata. Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo. Bakit kailangan mo pa siyang paulit-ulit na ipahamak? Wala lang akong pakiramdam ng seguridad, gusto ko lang patunayan na sa puso ninyo. Mas mahalaga ako kaysa sa kanya. Sa tuwing pinapipili kayo at nakikita kong pinoprotektahan niyo ako, iyon ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Doon ko lang nalaman na karapat-dapat din pala akong mahalin. Bawat salita, tila isang malamig na palaso. Tumagos sa puso ni Gukyanyu at Suleyaw. Ang mga nakaraang hindi na maibabalik ay naging isang harang na hindi na nila kailanman malalagpasan. Ang nag-aalab na komplikadong damdamin sa kanilang puso ay nagdulot upang hindi na sila makapagtimpi. Bago pa sila mawala sa sarili, itinanong nila ang huling tanong, sa tagal ng panahon, nagsisi ka ba sa lahat ng iyong mga ginawa? Pagsisisi. Pagkarinig sa salitang ito, mabilis na sumilip ang isang bakas ng pagkalito sa mga mata ni Song Jinyaw. Hindi niya maunawaan, alam na nilang dalawa ang katotohanan, bakit pa sila nagtatanong ng ganitong walang kwentang tanong? May silbi ba ang pagsisisi? Hindi naniniwala si Song Jinyaw. Ngunit dahil sa instinct na mabuhay, pumiga pa rin siya ng dalawang patak ng luha. Siyempre, nagsisisi talaga ako. Hindi ko dapat pinahamak si Egyu. Kahit hindi siya naging kasing bait niyo sa akin, pero sinungaling ka. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nabunyag ni Gukyanyu ang mga hungkag na kasinungalingan ni Song Jinyaw. Hindi na niya nakayanan ang galit kaya itinaas niya ang kanyang kamao. Ibinuhos niya ang lahat ng galit at pait mula sa kaibuturan ng kanyang puso, suntok ng suntok, habang ang mga sigaw ng paghihirap ay patuloy na umaalingaw sa makipot at madilim na pasilyo. Malamig lang na pinanood ito ni Suleyaw nang walang imik, hanggang sa tumigil na rin si Gukyanyu sa pag-atake. Tiningnan niya ang taong halos hindi na makilala sa dami ng pasa, at inihulog ang hawak niyang susi sa kanal sa labas ng pinto. Dahil hindi ka tapat, diyan ka na lang at maghintay ng kamatayan. Habang nakikita ang huling daan patungo sa kaligtasan na tuluyang naisara, hindi na rin maituloy ng hilo at duguan na si Song Jinyaw ang kanyang pagpapanggap. Pilit siyang bumangon at ang kanyang mukhang puno ng dugo ay bakas ang matinding bangis. Bakit? Bakit kailangan ako ang maiwan dito para magdusa habang kayo ay namumuhay ng marangya? Bakit ako magsisisi? Kayo ang masyadong hangal, napakasimpleng panlilin lang ito, paulit-ulit ko itong ginawa pero hindi nyo man lang napansin. Hahaha, kung hindi dahil sa pagpapabaya nyo, paano ko magagawang saktan si Guyong Tsun ng walang pag-aalinlangan? Lahat ng pasakit na dinanas niya, kayong lahat, gaya ko, ay mga salarin din. Ang madugong katotohanan ay tuluyang nabunyag. Napaurong sina Suleyaw at Gukyanyu, hirap na silang huminga, nakatitig sila ng matalim sa kanya. Puno ng galit ang kanilang mga mata, ngunit tumatangging tanggapin ang katotohanan. Ginamit mo ang aming utang na loob at awa para pag-away-awayin kami. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin pagbibintangan si Yongsun. Ikaw ang may kasalanan ng lahat, ikaw na baliw. Kung nalaman ko lang noon na napakamasama ng ugali mo, hinding-hindi kita tutulungan. Dahil wala kang balak magbago, hintayin mo ang iyong kaparusahan. Sa tindi ng gulo, alam ni Song Jinyaw na wala ng paraan para maayos pa ang lahat. Wala na siyang takot sa kanyang puso at tumawa ng parang baliw. Kaparusahan? Hindi ako naniniwala sa karma. At kung may karma man, Gukyanyu, Suleyaw. Sa tingin niyo ba makakatakas kayo? Mag-isa lang ako, kamatayan lang ang katapusan ko. Sumpain kayong dalawa, mawalan kayo ng inyong mga minamahal, at huwag kayong magkakaroon ng kapayapaan sa susunod ninyong buhay. Ang mga nakabubuwisit at baliw na salitang ito, nang marinig ni Gukyanyu at Suleyaw, ay parang langis na ibinuhos sa apoy. O asin sa sugat. Hindi na nila napigilan ang kanilang pait at dalamhati, kaya tinawag nila ang mga tauhan. Upang iparanas kay Song Jinyaw ang lahat ng pasakit na dinanas ko. Ang mga sigaw ng lalaki ay umalingaw sa hangin. Ngunit ang lahat ng paghihirap na ito ay walang naibigay na ginhawa. Alam na alam nilang higit sa sinuman, na kahit gaano pa sila magsisisi o maghiganti, si Guyong Tsun ay hindi na kailanman babalik. Hinding-hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong makabawi, ang lamat ay naghiwalay sa dalawang henerasyon. Ang malungkot na anino ng ilaw sa kalye ay tuluyang lumamon sa paligid. Ang loob ng sasakyan ay binalot ng katahimikan, tanging ang mabilis na paghinga na lamang ang naririnig. Bagamat nakalabas na sa mental hospital, ang sumpa ng walang hanggang pagmamahal ay patuloy pa ring umaalingaw sa kanilang mga tainga. Ipinikit ni Gukyanyu ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay sa loob ng manggas ay hindi mapigilan sa panginginig, habang si Suleyaw ay tinatakpan ang kanyang mukha.
Ang mga luha ay dumadaloy mula sa pagitan ng mga daliri, ang tumatagos na sakit ay dumating na parang isang malakas na bagyo, laging sinasabing ang panahon ang nagpapahupa ng pasakit. Ngunit ang pahayag na ito ay walang bisa para kina Suleyaw at Gukyanyu habang lumilipas ang mga araw. Ang lahat ng alaala tungkol sa akin, sa halip, ay unti-unting nagiging malinaw sa gitna ng masakit at naghihirap na agos ng panahon. Ang nasunog na villa ay muling itinayo at natapos, pareho silang lumipat pabalik, ang mga kagamitan sa silid. Ang mga dekorasyon ay ibinalik sa dating ayos, ang hardin ay tinamnan ng mga bagong rosas, at ang kuting na ipinamigay ay ibinalik na rin. Mukhang walang nagbago sa lahat, ngunit alam ng lahat na ang lahat ay nagbago na, ang lalaking nakasanayang nasa balkonahe. Ang binatang nagbabasa habang nagtitimpla ng tsaa, ang binatang hindi pumapalya sa pagtakbo ng 5 kilometro sa bakuran araw-araw. Ang taong nagluluto ng masarap na almusal para sa kanyang ate at kasintahan, ay hinding-hindi na muling babalik. Dahil nawala na ang pinakamahalagang tao, ang villa na dating puno ng tawanan ay unti-unting naging malamig at tahimik. Ikinulong ni Suleyaw ang kanyang sarili sa silid, hindi lumalabas ng ilang buwan, si Gukyanyu naman ay naglalasing buong araw. Walang oras na siya ay matino, at ang tanging pagkakataon na nagkikita ang dalawa ay sa harap ng aking puntod. Palagi silang tahimik, ang taglamig ay lumipas at ang tagsibol ay dumating, ang mga daisi sa ibabaw ng puntod ay nalanta at muling namulaklak. Noong ika-25 kaarawan ko, maghapon silang naupo sa Nanshan bago bumaba ng bundok, sa daan pa uwi ay nagsalita si Gukyanyu ng may mabigat na boses. Tinatanong siya, pupunta ako kina mama at papa, sasama ka ba? Ilang beses na lumunok si Suleyaw, at may kakaibang emosyong dumaan sa kanyang mga mata. Dati ay taon-taon na nagpupunta ang magkapatid na Gu sa sementeryo ng mga bayani upang magbigay pugay. Sumasama rin ako noon, ngunit simula nang pumanaw ako, tuwing maiisip ko ang sementeryong iyon. Para akong nakakulong sa isang bangungot na hindi makawala, ang punit-punit na itim na Amerikana, at ang duguan at sirang katawan sa ilalim ng puting tela. Ang naging anino na hindi ko matakasan, kaya hindi na ako muling tumapak doon, ngunit hindi ko alam kung bakit ngayong araw. Bigla ko na lang gustong pumunta doon para silipin, kaya marahan akong tumango, ang aking boses ay halos hindi marinig. Sige, kaarawan iyong sun ngayon, siguro ay gusto rin ni na tita at tito na kumain ng cake. Pagkakita sa cake na may kulang na bahagi, nakaramdam ng kirot si Gukyanyu sa kanyang puso, pilit niyang tinitiis ang mga hindi masambit na sakit. Nagmamadali silang nagtungo sa sementeryo, at pagsapit ng alas 4:30 ay naroon na sila, kung saan ang mga trabahador na magtatapos na sana ng shift ay nagpakita ng pagkayamot. Pabulong na nagreklamo ang ilan, bakit ngayon pa dumating para bumisita sa puntod? Ang dami talagang kakaibang tao. Isa-isa, yumuko si Suleyaw at nagsalita ng may mabigat na tinig, galing lang kami sa Nanshan. Aalis din kami agad, paumanhin sa abala. Nang marinig ang Nanshan, nagpakita ng habag ang mukha ng tagapamahala at hindi na nagsalita pa. Naglakad ang dalawa ng magkakasunod patungo sa kaibuturan ng sementeryo. Sa kalagitnaan ng taglamig, maagang dumidilim at medyo malabo na ang paningin. Mula sa malayo, nakita ng dalawa ang isang taong nakaluhod sa harap ng puntod at nagbibigay ng respeto. Bagamat hindi malinaw ang mukha, tumigil ang tibok ng puso ni Suleyaw. Pakiramdam nilang dalawa ay si Guyong Sun iyon, ang taong matagal na nilang hinihintay ay lumitaw na. Maging ito man ay realidad o guni-guni, labis silang nayanig at hindi na napigilan ang kanilang damdamin. Nagmadali silang naglakad hanggang sa magsimula ng tumakbo. Ang malalaking puno sa sementeryo ay humaharang sa kanilang paningin, kaya't patuloy silang nagmamadali. Pagdating nila ng hinihingal sa harap ng puntod, wala na ang tao. Tanging ang mga chrysanthemum na nakapatong sa lapida ang nagpapatunay na ang lahat ng nakita nila ay hindi lamang guni-guni. Nagkatinginan sina Suleyaw at nakita sa mga mata ng isa't isa ang matinding katiyakan. Sabay silang humabol sa kabilang daanan hanggang sa makarating sa parking lot, ngunit wala silang nakitang sinuman. Tanging isang sasakyan lamang ang mag-isang nakaparada sa bukana. Ayaw sumuko ng dalawa, kaya sabay nilang kinatok ang pinto ng sasakyan. Pagkalipas ng ilang segundo, bumaba ang bintana at lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Ang munting pag-asa na nabuo sa kanila ay naglaho muli. Pilit na umiti si Gukyanyu at nanginig ang boses ng magsalita. Tito Xi, bakit kayo nandito? Matapos paalisin ang dalawa sa ilang salita, tumingin si Kapitan Xi sa taong nasa backseat. At bumuntong hininga, tapos na ang operasyon. Bagamat lihim pa rin ang iyong pagkakakilanlan. Ngunit si Kyanyu ay sarili mong kapatid, hindi mo ba siya kakausapin at ipaliliwanag ang lahat? Iiling-iling kong umiling, isinuot ang hood ng aking damit at walang emosyong nagsalita. Patay na ako. Ang nabubuhay ngayon ay si Jiang Yichen, hayaan na nating lumipas ang mga tao at bagay noon. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ni Kapitan Xi na magtanong, ano ba talaga ang nangyari sa pagitan niyo ni Kyanyu at Liao?
Paano kayo umabot sa puntong hindi na kayo nag-uusap? Sa loob ng 2 taon na pagiging undercover mo, inakala nilang pumanaw ka na. At hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakausad mula sa kanilang pighati. Alam ni Jiang Yichen na nagmamalasakit lamang si Kapitan Xi at ayaw niyang mawala ang pamilya ko dahil sa trabaho. Ngunit para sa akin, mula noong kidnapin ako 2 taon na ang nakalilipas at pinili ni Gu Qianyu at Su Leyao na iligtas si Song Jinyao. Wala na akong tahanan. Ang aking kamatayan ay isang pagkakataon upang matupad ang aking pangarap. At isang paraan upang makawala sa nakaraan at muling isilang. Ang 2 taon ng mapanganib at nakakakabang buhay bilang undercover ay hindi nagbigay sa akin ng pagkakataong balikan ang mga nakaraang pangyayari. Ngayong naaalala ko ang madilim na panahong iyon, wala na lang natira kundi mga malalabong alaala. At ang takot na hindi ko kailanman maalis. Kaya kahit ano pa ang mangyari, hindi ko na ulitin ang pagkakamali. Tito Xi, ang patay ay hindi na muling mabubuhay. Ang aking pagkakakilanlan ay mahalaga sa seguridad ng buong operation team, hindi ito maaaring isiwalat ng basta-basta. Sa harap ng kapakanan ng bayan, hindi ako maaaring magpadala sa emosyon. Isa pa, kahit malaman nilang buhay pa ako, ano naman ang magagawa nila? Ang trabaho namin ay sumabak sa panganib. Kung sakaling magbuwis man ako ng buhay gaya ng aking mga magulang, para sa kanila ay magdudulot lang ito ng karagdagang pighati. Mas mabuting itago na lang ang katotohanan, ito ang pinakamabuting paraan. Ang mga sinasabi ko, mas alam ito ni Kapitan Xi kaysa sa sinuman. Hindi na siya tumutol at iniabot sa akin ang susi ng bahay at garahe. Hanggang sa matapos ang operasyon laban sa mga Hapons. Hindi na bunyag ang iyong pagkakakilanlan. Naniniwala ang mga nakakataas na kapaki-pakinabang pa ang iyong posisyon, hindi ka pa minamadaling bumalik sa base. At napagdesisyunang ipagpatuloy mo ang pagpapanggap hanggang sa susunod na pagkakataon. Ito ang susi sa bahay na inilaan para sa iyo. Manatili ka muna roon at makipag-ugnayan lamang sa akin ng direkta. Sanay na ako sa trabaho sa frontline bilang undercover. Kaya wala na akong tutol dito. Matapos akong ihatid ni Kapitan Xi sa aking tirahan, nagbigay pa siya ng ilang bilin bago umalis. Hindi ako umuwi agad dala ang susi, dumaan muna ako sa convenience store at bumili ng maraming gamit. Paglabas ko, umuulan na ng mahina at hindi ako gumamit ng payong. Naglakad akong mag-isa sa eskinita. Ang makipot na daanan na walang tao kanina, ay may 2 tao nang nakatayo ngayon. Hindi ko man lang sila nilingon at dere-deretsong naglakad sa pagitan nila. Sa sandaling magkasalubong kami, hinawakan ako sa balikat ni Su Leyao na maputla ang mukha, nanginginig pa ang boses sa tindi ng kaba. Yoksun, tiningnan ko lang siya ng mabilis, baka sa mukha ko ang pagkainis at pagkadismaya. Sino ka? Bitawan mo ako, huwag kang humarang sa daan. Dahil sa kakaibang tono at malamig na mga mata, labis na nalungkot sina Su Leyao at Gu Qianyu, ngunit hindi sila sumuko sa maliit na pag-asang nararamdaman. At sadyang hindi nila ako binitawan. Alam kong ikaw iyan, Yongsun. Ako ang ate mo, hindi mo na ba ako kinikilala? Nagulat ako sa kanilang pagiging emosyonal. Ibinato ko ang aking dala at malakas silang tinulak gamit ang aking braso. Napaurong ang dalawa dahil sa lakas ng aking pagtulak. Mabilis akong tumakbo at parehong nagulat ang dalawa sa pangyayari, kaya kusa silang sumunod sa akin. Nang makita ang mukhang malayo sa nasa kanilang alaala, ang mga salitang sana ay bibigkasin na ni Su Leyao. Ngunit ang taong hinabol nila, bukod sa pagkakahawig ng pangangatawan, maging ang mukha o ugali man, ay malayo sa kanilang kapatid. Habang tulala ang dalawa, nakapag-ulat na sa pulis ang may-ari ng tindahan. Pagkalipas ng 10 minuto ay dumating ang mga pulis at dinala kaming 4 sa presinto. Dahil naroon ang mga otoridad, hindi na ako nag-atubili nang may katwiran at detalyadong isinalaysay ang mga nangyari ngayong gabi. Paglabas ko kanina sa convenience store, hinarang agad ako nitong 2 babaeng ito. Pinipilit nilang ako raw ang kapatid nila. At gusto nila akong isama. Hindi ko na kailangang mag-isip, alam kong hindi sila mabubuting tao. Habang pinapanood nila akong nagwawala at kung ano-ano ang ginagawa, ang mga mata ni Gu Qianyu at Su Leyao ay unti-unting dumilim. Ayaw man nilang aminin, wala silang magawa kundi tanggapin na ang taong ito na nagngangalang Jiang Yichen ay hindi si Gu Yongsun. Dati, kahit pamanipulahin at pagbintangan ni Song Jinyao. Kahit gaano man ako nasasaktan o nagagalit, hindi ako magiging ganito kabastos, maingay. At walang modo, ang mukha ng isang tao ay maaaring magbago, ang boses ay maaaring gayahin, ngunit ang personalidad at ugali ay hinding-hindi magkakaroon ng ganito kalaking pagkakaiba. Hindi ko alam ang nasa isip nila ngayon, matapos kong magsalita ng diretsahan, malakas kong hinampas ang mesa. Ganyan ang nangyari. Ginoong pulis, narito ang mga saksi at testimonya. Siguradong mayroon ding sisi, kailangan niyong panagutin sila. Isinulat ng isa-isa ng pulis ang sinabi ko. Tapos ay tumingin kina Gu Qianyu at Su Leyao, kayong dalawa, anong paliwanag ninyo? Nagpunta kami sa sementeryo, nakita namin siyang nag-aalay,
akala namin ay kakilala namin. Kaya hinabol namin para tanungin, isa lamang itong aksidente. Nang marinig ito, lalo akong nagalit at sinulyapan sila ng masama, matagal nila akong sinundan. Planado ito, tiyak na may masama silang balak. Siguradong may hindi magandang hangarin ang dalawang ito, ikulong. Dapat silang ikulong. Naiirita na rin ang pulis sa ingay ko, kaya nag-gesture siya para tumahimik ako. Bago niya ako pinakalma at nagpatuloy sa pagtatanong, kaya ba kayo nagkita sa sementeryo? Anong sementeryo iyon? Iisang tao lang ba ang inyong dinadalaw? Bahagyang umiwas ng tingin si Gukianyu. Ang tinig ay naging mas mahina, pupunta tayo sa sementeryo ng mga bayani upang dalawin ang aking mga magulang. Nanatili akong walang pakialam at tamad ang tono, sementeryo ng mga bayani ha. Utos iyon ng matanda bago siya mamatay, kaya sinubukan kong maglaan ng oras para pumunta. Pero ginulo nila ako. Ang kawalan ko ng respeto ay nagpaalab sa galit ni Gukianyu at Suleyao. Sabay-sabay silang tumingin ng matalim sa akin. Inulit ko, hindi iyon panggugulo. Nagkamali lang sila ng tao. Nang marinig ko ang sinabi ni Suleyao, humalakhak ako ng may halong pagkamuhi. Nagkamali? Nagpapatawa ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Tawag kayo ng tawag sa akin na kapatid, hindi nyo man lang makilala ang sarili ninyong kapatid. Bulag ba kayo? Sinumang maging kapatid ninyo ay tiyak na kamalasan ang aabutin habang buhay. Ang mga mapang insultong salitang ito ay lubos na nagpagalit sa dalawa. Sabay silang tumayo. Mariing nakakuyom ang mga kamao, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Si Yongsun ay hindi katulad mo eh. Na isang bastos at walang kwentang tao. Nang magsisimula na ang pagtatalo, dumating na sa wakas si Captain C. Nilinaw niyang isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Dahil sa paggalang sa kanya, hindi na sila pinigilan ng pulisya. Pinawalan na kami. Isinama niya ang tatlo palabas ng istasyon, habang patuloy pa rin ako sa pagreklamo. Bakit kailangang palampasin ang gulo? Mga babaeng gulo lang ang dala. Dapat lang silang ikulong. Tumingin sa akin si Captain C nang may pagkadismaya at naging seryoso ang tono. Matutong magpatawad. Dahil malinaw na hindi pagkakaunawaan ito, hayaan na natin. Gabi na, umuwi na kayo. Sabi niya habang pumapara ng sasakyan. Isinakay niya sa sasakyan ang mga taong ayaw pa ring tumigil. Matapos umalis ng sasakyan, lumingon si Captain C kina Suleyao at Gukianyu na may mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Medyo isip bata lang si Yicheng, huwag niyo na siyang intindihin. Nang makita ang pinagkakatiwalaang kasama sa laban ng kanyang mga magulang. Si Uncle Xi na nag-alaga sa kanya noon pa man na pinagtatanggol ang isang taong walang preno ang bibig, nakaramdam si Gukianyu ng pagdududa. Uncle Xi, sino ba talaga ang taong ito? Bakit mo siya dinala sa puntod ng mga magulang ko para maglinis? Sa paglalakbay nila. Inisip na niya ang itatanong nito, kaya inilabas na niya ang inihandang dahilan. Ang pamilya ni Yicheng ay mga mangingisda. Bago mamatay ang mga magulang mo, iniligtas nila ang buhay ng ama ni Yicheng, kaya tatanaw siya ng utang na loob. Sa mga nakaraang taon, palagi siyang nagpupunta para maglinis ng puntod. 2 taon na ang nakalilipas nang mamatay ang kanyang ama sa brain hemorrhage, at hanggang sa huling sandali ay iyon pa rin ang bukang bibig nito. Nangako si Yicheng na bibisita siya sa puntod taon-taon, at nagkataong nakasalubong ko siya ngayon, kaya hinatid ko na siya. Ang mga sinabi niya ay makatwiran at mukhang tama naman ang pagkakasunod-sunod, ngunit hindi ko alam kung bakit. Pareho silang nakaramdam ng kakaiba, subalit hindi nila maipaliwanag kung ano ang mali, kaya bahagya silang napakunot ng noo. Ayaw ni Kapitan Xi na mas palalimin pa nila ang usapan, kaya nagpaliwanag pa siya ng kaunti, bagaman padalos-dalos ang batang si Yicheng. Hindi masama ang loob niya. Mahirap ang kalagayan ng kanyang pamilya at hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Pinalaki siya ng kanyang lola mula pagkabata, at ang kanyang mga magulang ay pumanaw na rin nitong mga nakaraang taon, nakakaawa siya. Alang-alang sa akin, sana ay maging mapagpatawad kayo at huwag na siyang pagtuunan ng pansin. Pagkarinig nito, naalala ng dalawa ang masaklap na kapalaran ni Yongsun, at ang natitira nilang galit ay tuluyan nang nawala. Tahimik silang tumango. Alam ni Kapitan Xi kung sino ang naaalala nila, kaya bumuntong hininga siya. Tinapik ang kanilang mga balikat, 2 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw si Yongsun, dapat ay magpatuloy na kayo sa buhay. Huwag na kayong masyadong malungkot. Inaalagaan siya ni Kuya Gu at ng kanyang asawa sa langit, at tiyak na hindi rin nila gustong manatili kayong nagdurusa. Kahit na mga salitang pampalubag loob ang mga ito, lalong bumigat ang kalooban ni Gukianyu at Suleyao. Tumingala sila. Tiningnan ang madilim na langit na nababalot ng makakapal na ulap at walang aninag na bituin. Umapaw ang emosyon sa kanilang mga mata. Kung totoo ngang may kaluluwa pagkatapos ng kamatayan, magiging lubos bang bigo si He at Yenje, Gu kung makikita nila ang paulit-ulit na pananakit nila sa akin. Ang kawawang Yongsun ba na namatay sa matinding pait ay hindi na sila kailanman mapapatawad. Sa sandaling iyon, ang pait at sakit ay parang alon na humampas sa kanilang mga puso.
Hindi nila alam ang sasabihin, kaya nanahimik na lamang sila at sumakay sa kotse. Naging tahimik ang buong biyahe. Pagdating sa mansyon, pagkakita sa madilim at walang ilaw na mga silid. Natulala ang dalawa. Kung buhay pa si Yongsun, pagkakita sa ating pagbabalik. Tiyak na tatakbo siya sa balkonahe at masayang babatiin tayo, hindi ba? Ngayon pa naman ang kaarawan niya, ngunit hindi na siya makakatikim ng birthday cake. Buong gabi, hindi nakatulog si Suleyao. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang figurang nakita niya sa libingan ng mga bayani. Hindi mapakali ang kanyang isip. Hindi ba talaga si Yongsun ang taong iyon? Jiang Yicheng, Jiang Yicheng. Binanggit niya ang pangalang ito hanggang alas 6 ng umaga, hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili na magpadala ng mensahe sa kanyang sekretarya. Sumisikat na ang araw sa labas. Bumaba siya ng hagdan para magpahangin, at pagkalabas niya ay nakita niya si Gu Qianyu na nakatayo sa isang sulok. Nagtama ang paningin ng dalawang babaeng may maiitim na bilog sa ilalim ng kanilang mga mata. Tinanong lang ni Gu Qianyu kung saan siya pupunta. Sandaling nawala sa sarili si Suleyao, hindi man lang niya alam kung saan niya gustong pumunta. Instinct ko lang ang tumakas sa kulungan na ito na puno ng mga alaala, hindi ko alam. Magpahangin ka muna. Pagkasabi niyon, pinaandar ni Suleyao ang sasakyan at umalis ng maaga. Ang usok mula sa mga steam bon sa loob ng steamer ay bumabalot sa paligid, at sa likod ng hamog ay nakita ako ni Suleyao, habang suot ang aking sombrero at kalmadong bumababa ng hagdan. Itinapon ko ang basura sa basurahan, bumili ng isang basket ng siopaw at bumalik na, hindi umabot ng 10 minuto ang buong proseso. Natigilan naman si Suleyao, at nang makaalis na ang mga tao, tila hindi siya mapakali kaya bumaba siya ng sasakyan at sumunod. Dumaan siya sa basurahan at pasulyap na tiningnan ito bago maglakad palayo, ngunit 5 hakbang pa lang. Ang utak niyang matagal na hindi nakapagpahinga at tila mabagal ay biglang gumana kaya bumalik siya. Nang makita niya ang mga kandilang nakalitaw sa hindi nakataling plastic bag sa loob ng basurahan, nanigas ang kanyang mga mata. Kahapon sa himpilan ng pulisya noong tinukoy ang pagkakakilanlan, nakita niya ang ni Jiang Yicheng, 23 taong gulang, at ang tirahan ay isang maliit na baryo ng mga mangingisda. Ang kaarawan niya ay ika-19 ng Hunyo, sinabi ni Kapitan Tsi na isa na siyang ulila. Kaya bakit siya bibili ng birthday cake? Sa isang iglap, naramdaman ni Suleyao na parang nahawakan na niya ang susi ng mga pangyayari, kaya mabilis siyang sumunod paakyat. Pagdating ko sa ika-4 na palapag at lilingon na sana upang buksan ang pintuan ng bahay, lumabas ang kapitbahay sa tabi. Ngumiti ang bata at binati ako, at sinuklian ko naman ito ng ngiti, Lola. Salamat sa pag-imbita mo sa akin kahapon sa iyong kaarawan, napakasarap ng cake. Ang pangungusap na iyon ay tuluyang bumasag sa kanyang mga walang kwentang hinala. Ngumiti siya ng mapait at dismayadong bumalik pababa. Hindi niya narinig ang malambing na sagot ng bata, masarap din ang cake ni Kuya, pareho pala tayong kaarawan. Napakatsamba naman, gusto mo bang magdiwang tayo ng magkasama sa susunod? Yumuko ako at hinaplos ang kanyang ulo. Nagpalitan pa kami ng kaunting kwento bago ako pumasok sa bahay. Pagkasara ng pinto, hinubad ko na ang lahat ng aking pagpapanggap. Napabuntong hininga ako ng maluwag. Masarap ang siopaw, napawi nito ang gutom na nararamdaman ko. Nag-inat ako at humiga sa sofa, naalala ko ang cute na hitsura ng lola noong inirekomenda niya sa akin ang siopaw. Hindi ko na malayang napangiti ako. Kahapon paggaling ko sa himpilan ng pulisya, dumaan ako sa cake shop. At bumili ako ng cake. Doon ko nakasalubong sa pintuan ang lola na may kaarawan din pala. Ang batang ito na madaling makipagkaibigan ay bigla na lang akong hinila at tinanong kung birthday ko ba ngayong araw. Matapos kong kumpirmahin, pinilit pa niya akong magdiwang kasama sila. Hindi ko matanggihan ang paulit-ulit na imbitasyon ng pamilya ng aking kapitbahay, kaya pumayag ako. Sa loob lang ng isang gabi, naging malapit na sa akin ang bata. Sa paulit-ulit na pag-imbita ng pamilya, pumayag na rin ako. Isang gabi lang, bigla na lang akong kinapitan ng husto ng batang babae. Nalaman nilang ako ay isang pulis, kaya ipinakilala nila sa akin ang maraming masasarap na pagkain sa paligid, pati na rin ang mga kriminal at masasamang loob sa lugar. Nagagalak ako mula sa kaibuturan ng aking puso, anuman ang mangyari sa hinaharap, sa sandaling ito ay nakuha ko na ang aking hinahangad. Ang mapayapang buhay na dati ko pang pangarap, para sa akin ay sapat na yon. Bumili ako ng maraming gamit sa bahay. Inayos ko ng mabuti ang aking tinitirhan, at dahil sa aking espesyal na pagkakakilanlan, bihirang-bihira akong lumalabas. Kahit na lumabas ako, tinatago ko ang aking mukha. Sa kabila ng pagiging maingat, napansin ko pa ring may sumusunod sa akin. At ang mga taong sumusunod, na nakilala ko rin naman, ay sina Suleyao at Gu Qianyu. Pagkatapos naming magkita sa sementeryo noon, hindi ko inakalang mahahanap nila ako. Para hindi sila magduda, gumawa ako ng gulo sa presinto. Kinalaunan, nakipag-ugnayan din sa akin si Kapitan Tsi, at sinabing hindi na sila maghihinala. Ngunit nitong mga nakaraang araw, pabalik-balik kong nakikita sa bintana.
Ang mga mamahaling sports car na hindi nararapat sa subdivision na ito. Minsan kapag lumalabas ako para bumili ng tubig, nararamdaman ko rin. Ang mga mapanuring tingin na pilit nagtatago. Sa loob ng 2 taon bilang undercover, para perpektong maitago ang aking pagkatao. Natuto akong maging isang eskinita, naniniwala akong hindi ako makikilala ni Suleyaw at Gukyanyu. Ngunit sa sitwasyong ito, siguradong may napansin silang kakaiba kaya sila madalas magpakita sa paligid ko. Para sa aking kaligtasan, matapos ang malalim na pag-isip, tinawagan ko si Kapitan Xi. Nagkasundo kami sa plano kaya gumaan ang aking loob. Simula noon ay nanatili na lamang ako sa loob ng bahay. Ika-18 ng Enero ang anibersaryo ng kamatayan ng aking ama-amahan na si Jiang Dachuan. Maaga akong gumising para bumalik sa sementeryo sa nayon ng mga mangingisda. Pagkatapos kong mag-alay, hinarang ako ng 3 hanggang 5 mga siga. Punyetang yan! Noong nakaraan ay niloko mo ako ng 3,000 yuan, kinabukasan ay tumakas ka agad. Akala ko ba ay hindi ka nababalik? Jiang Yicheng, napakatapang mo. Habang nagmumura ang mga lalaking nakapaligid sa akin, sinulyapan ko sila. At kinuha ang kahoy na nakalapag sa lupa, habang nakangisi, anong panloloko? Hindi ba't natalo mo lang ako? 3,000 lang yon. Ayon sa sabi-sabi, marami kang pinapakain na tao. Hindi mo ba kayang tanggapin ang pagkatalo sa ganyang halaga? Dahil napahiya sa harap ng kanyang mga kasamahan, naginit-ngit sa galit si Zhao Biao. Wala na siyang balak makipag-usap at akmang papaluin na ako. Nang itaas na niya ang bakal na pamalo. Pinatigil siya ng isang boses. Paglingon ng grupo, nakita nila ang 2 babaeng mukhang mayayaman. Na nakatingin sa kanila ng masama, mga lalaki kayong nambubuli ng nag-iisang tao, hindi ba kayo nahihiya? Humalakhak si Biao Je at tiningnan ang 2 ng may pangungutya. Sino ba kayo? Umalis na kayo rito, kundi pati kayo ay pagtutulungan ko, kasunod ng utos na ito. Ilang mga lalaking nakikipag-ugnayan sa gulo ang nakipagsuntukan sa 2 babaeng walang dalang armas. Habang pinagmamasdan ang kaguluhan, sinamantala ko ang pagkakataon para tumakas ng hindi nag-aalinlangan kahit 1 segundo. Matapos ang 5 minutong mainit na bakbakan, napansin din ng 2 panig ang nangyari, nang ang isang tauhan ay luminga-linga sa paligid. Biglang hinampas ang sariling hita at sumigaw, patay tayo, Biao Je, nakatakas na ang lalaking iyon. Hindi na nagawang pagtuunan ng mga lalaki ang 2 babae, at mabilis silang humabol patungo sa dulo ng nayon, habang ang naninigas na katawan ng 2 babae ay unti-unting nakaluwag nang makita ang mga sugat sa mukha ng isa't isa. Sina Gukyanyu at Suleyaw ay natulala ng sandali. Bago nila napagtanto na nakatakas ako ng tahimik habang sila ay nagbubugbugan. Napadilim ang mukha ng 2 sa mga nakalipas na araw, hindi nila malimutan. Ang mga pangyayari sa ospital, sinasabi ng kanilang katinuan na si Jiang Yicheng ay hindi si Gu Yongsun. Ngunit dahil sa udyok ng kanilang subconscious, hindi nila maiwasang sumunod sa akin, bihira akong lumabas. Ngunit tuwing nakikita nila ang silid na laging nakasara ang mga kortina, ang kanilang pusong nagdurusa sa loob ng 2 taon, ay nakakahanap ng pansamantalang kapayapaan. Hindi sila naghahanap ng ebidensya kung si Jiang Yicheng ba ay si Gu Yongsun, kundi para lamang makapanatag ang kanilang loob. Pagbalik nila sa lumang apartment, nang makita ang liwanag ng ilaw sa silid. Parehong nakahina ng maluwag ang 2, binuksan ni Gukyanyu ang bintana ng sasakyan at nagsindi muli ng sigarilyo. Habang si Suleyaw naman ay kinuha ang kupas ng mga dokumento at taimtim itong binasa. Ito ang mga nakalap na impormasyon ng sekretarya tungkol kay Jiang Yicheng, kahit nabuhay ito ng isang estrangherong lalaki. Binasa niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maisaulo na niya. Hindi niya alam kung bakit. Nagkaroon siya ng interes sa isang taong tulad nito sa kanya. Hindi siya makakita ng kahit katiting na pagkakahawig kay Gu Yongsun, ngunit sa pagbasa pa lamang sa mga salitang ito. Ang naiisip niya sa kanyang isipan ay ang itsura ko noong bata pa ako. Ang kakaibang sitwasyong ito. Ilang beses niyang naisip kung nagkakaproblema na ba ang kanyang mental na kalusugan, ngunit nang marinig niya kay Gukyanyu na minsan din itong nakakaranas ng ganitong estado, doon lamang nalaman ni Suleyaw na hindi ito guni-guni. Nagpatingin silang 2 sa isang psychiatrist. At na-diagnose sila na may malalang depresyon, at nagbigay ang doktor ng payo, kayong 2 ay tila naapektuhan ni Gui. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding pinsala sa inyong kaisipan, at wala ring isinagawang anumang psikolohikal na pagpapagaling pagkatapos nito. Kaya naman ang sakit ay nagtagal at lalong lumala, at ang sitwasyon ay patuloy na bumagsak. At sa puntong ito, sa lokasyon kung saan naganap ang aksidente ni Gyu, nakatagpo kayo ng isang tao. Nakatulad niya ang pangangatawan, at dahil sa matinding pangungulila, kusa ninyong ituturing ang Ginoong Jiang na ito. Bilang anino ni Gyu, kaya naman nagkaroon kayo ng pagdepende sa kanya. Bagaman hindi na mabubuhay ang mga patay. Ngunit para sa inyong kalusugan, iminumungkahi ko na makipag-ugnayan kayo sa Ginoong Jiang na ito, ang kanyang presensya
ay makakatulong sa paggamot sa inyong karamdaman, at marahil ay makakatulong ito sa inyo na makaahon mula sa anino ng aksidente at magsimula ng normal na buhay. Sa pag-alala sa payo ng doktor at sa aksidenteng naganap mayong araw, hindi napakali ni Suleyaw at tumingin kay Gu Qianyu, dahil nakakatulong si Jiang Yichen sa ating paggaling. Bakit hindi natin siya pasamahin sa atin? Marahil ay may nakatadhana sa langit kung bakit natin siya nakatagpo. Bagaman hindi siya si Yongsun, kakaiba rin ang kanyang pinagmulan, ituring na lang natin ito bilang pag-ipon ng biyaya para kay Yongsun. Si Gu Qianyu ay mayroon ding ganitong kaisipan at bahagyang tumango, kahit na may ilang problema ang taong ito. Hindi naman masama ang kanyang kalooban. Dahil iniligtas ng aking mga magulang ang kanyang ama, tutulungan ko rin siya. Upang hindi siya maligaw ng landas sa hinaharap at hindi masayang ang inaasahan ng aking mga magulang. Nag-usap pa ang dalawa ng matagal. Bago sila sabay na umakyat sa itaas at kumatok sa pintong iyon. Kumatok sila ng kalahating oras. Pero walang anumang tugon sa loob. Sa huli, hindi na nakatiis ang kapitbahay at nagbitiw ng ilang mura. Kaya bahagya ko nang binuksan ang pinto, sumilip ang aking mga mata na may mukhang mapagbantay. Hindi ba kayo titigil? Umalis na kayo kundi tatawag ako ng pulis. Pagkarinig sa akin, nagalit si Gu Qianyu at dali-dali siyang pinigilan ni Suleyaw. Na sumagot sa akin ng mahinahon, pag-usapan natin ang nangyari kanina. Tiningnan ko sila ng masama. At nagsalita ng napakalamig, ano ang pag-uusapan? Ang pagsunod ninyo sa akin. Kung ganoon, sa presinto na lang tayo mag-usap, tingnan natin kung makakatakas pa kayo ngayon. Kasabay nito ay sinubukan kong isara ang pinto. Mabilis na humarang si Suleyaw at hinarangan ng palad ang awang ng pinto. Hindi siya pinalampas ni Jiang Yichen. At may lakas na sinara ang pinto, dahilan upang agad na mapuno ng dugo ang kanyang palad. Na naging maitim at kulay ube. Sa matinding galit ni Gu Qianyu nang makitang nasaktan siya, hindi niya napigilang sumigaw. Jiang Yichen, niligtas ka namin, huwag kang walang utang na loob. Sino ba ang may gustong iligtas ninyo? Sino ang may gustong iligtas ninyo? Hindi ba't mahilig lang talaga kayong makialam? Gusto niyo pa akong ipahiya gamit ito? Hinding-hindi. Nang makitang magsisimula na naman silang mag-away, pinigilan sila ni Suleyaw kahit na sobrang sakit ng nararamdaman niya. Hindi tayo nandito para mag-away, gusto lang naming pag-usapan ang isang bagay sa'yo. Kung hindi mo kami bibigyan ng pagkakataon, baka ang mga lasing na humaharang sa'yo bukas ng hapon ay hanapin ka na mismo sa iyong pintuan. Dahan-dahang nagbago ang timpla ng mukha ko sa mga sinabi niya, tinitigan ko sila ng may matinding puot. Halos gigil na sabi ko, sabihin niyo na ang gusto niyo. Alam ng dalawa. Ibig sabihin nito ay sumuko na ako. Pinunasan ni Suleyaw ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nang marinig ko ang hinihingi nila, nagpakita ako ng mukha na tila hindi makapaniwala. Anong ibig sabihin ng upahan ako para gamutin kayo? Hindi man lang ako nakatapos ng junior high. Papagagamutin niyo ako? Nababaliw na ba kayong dalawa? Hindi ba kayo natatakot na mapatay ko kayo? Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano, kailangan mo lang lumipat sa villa at tumira kasama namin. Nang sabihin ito ni Gu Qianyu, mas lalong lumalim ang pagdududa sa mukha ko. Itinuturing niyo ba akong 3 taong gulang na bata? Sa hitsura ninyong manloloko, kaya niyo bang bumili ng villa? May himala bang mahuhulog mula sa langit? Baliw. Huminga ng malalim si Suleyaw at naglabas ng business card. Sinubukang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ko man lang tiningnan at itinapon ko agad sa basurahan. Kaya ko ring gumawa ng ganito. Diretsahang inilabas ni Gu Qianyu ang isang bank card at ibinigay ito sa kanya, maikli at malinaw. May 8 milyong piso sa loob ng card. Timbang-timbang ko ito sandali bago ko baliin sa ilang piraso, sabay ngisi. Gusto niyo akong gamitin para sa money laundering. Hindi ako madaling maloko. Pagkatapos, ang dalawa ay nagbigay ng napakaraming kondisyon pero tinanggihan ko silang lahat. Paubos na ang pasensya ni Gu Qianyu. Nakasimangot na siya, ano ba talagang kailangang mangyari para maniwala ka? Uminom ako ng tsaa habang naka-D4. Itinuro ko ang pinakamataas na gusali sa syudad na nasa labas ng bintana, bilhin niyo ang gusaling iyon. Para makita ko kung gaano kayo kalakas. Makalipas ang ilang araw, nang pumunta sila dala ang patunay ng pagbili. Hindi ko pa rin ito sineryoso at nagbigay ako ng bagong kondisyon, nabalitaan kong napakabisa ng dasal sa templo ng Yunyin. Hindi maganda ang tulog ko nitong mga nakaraan, pumunta kayo roon at humingi ng anting-anting para sa aking kaligtasan, dapat ay taos puso kayo, ha? Nang hapon ding iyon, nakita ko ang video ni Suleyaw at Gu Qianyu na naglalakad ng paluhod paakyat ng bundok para magdasal. Kumalat na ito sa buong internet habang pinapanood ang hitsura ng 2 taong duguang-duguan sa video. Bahagyang kumilos ang aking paningin at ang mga alaala na nakabaon ng malalim ay biglang nagsisilabasan. Ang walang pakundangang paninisi ng ako ay pagbintangan, ang kawalan ng pag-asa sa bawat pagtalikod nila sa akin, ang walang katapusang luha at dugo. Malinaw sa aking alaala at hindi ko makakalimutan,
hinawakan ko ang aking puso na tila manhid na at humihingal na huminga. Para maibsan ang hindi magandang pakiramdam sa aking katawan, hindi ko maunawaan, gayong nagbigay na ako ng napaka-unreasonable at malupit na kahilingan. Bakit hindi pa rin sila sumusuko? Dahil ba may anino ka ng kapatid ko? Sa ganyang klase ba ng mababaw na dahilan? Kung ganoon sila kaimportante, bakit noong buhay pa ang tao? Hindi ninyo marunong magpahalaga. Matagal nang patay ang tao at naghahanap pa kayo sa isang taong walang kinalaman. Sa kanya naghahanap ng aliw, nakakatawa talaga. Kaya noong dinala nila ang pinaghirapan nilang anting-anting ng kaligtasan, nanatili akong walang pakialam. Maganda ang gamit, kaya lang ay may bahid ng dugo. Hindi kaya magdulot ito ng sakuna? Huwag na lang, ayoko na, ibabalik ko na sa inyo. Itinapon ko ang gamit sa kanila at maglalakad na sana paakyat, nang sa galit ay hinila ni Guqianyu ang aking kamay. Bakit mo pa ulit-ulit na niyurakan ang aming katapatan? Ano pa ba ang hindi mo ikinakasaya? Huminto ako sa paghakbang at lumingon para suriin siya mula ulo hanggang paa. Hindi ako nasiyahan sa inyong dalawa. Hindi niyo ba halata? Bihirang-bihira ang taong nagpaparamdam sa akin ng pagkainis sa unang tingin pa lang. Ang mga salitang ito ay galing sa bibig ni Jiang Yichen, ngunit hindi ko alam kung bakit. Kapwa naramdaman ni na Suleyao at Guqianyu na ang nakatayo sa harap nila. Ay si Gu Yongsun. Sa isang sandali, ang hindi mapakaling pagsisisi at hapdi ay muling sumibol sa kanilang puso. Parang mapurol na kutsilyo na humihiwa sa laman ang nagpapahirap sa kanila, ang mga mukha ng dalawa ay naging maputlang maputla at ang mga kamay ay nanghihinang bumagsak. Wala akong balak intindihin sila, tumalikod ako at naglakad pa uwi habang bumabalot ang malalim na kadiliman ng gabi. Ang buong mundo ay parang isang walang katapusang bangin at hindi nila mapigilan ang mahulog sa kadiliman. Akala ko ay dahil sa mga masasakit na salitang sinabi ko, hindi na muling manggugulo ang dalawang babaeng may mataas na pride. Ngunit malayo ang nangyari sa aking inaasahan, dati ay nakikita ko lang sila tuwing 1 o 2 araw. Ngayon, binili na nila ang bakanting bahay sa tabi at lumipat na sila rito. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng dalawang ito, pero hindi ako magpapadala sa mga baliw na ito. Hindi ako susuko dahil lang sa kanilang mga ginagawa. Bagamat matagumpay na natapos ang operasyong Shooting the Sun, ang piyesang gaya ko ay nanahimik na. Ngunit sa ilalim ng payapang anyo ng tubig, may mga agos na bumubulwak. Maaaring sa susunod na buwan, maaaring bukas, o marahil sa susunod na segundo, ang isang undercover na agent na matagal nang nanahimik, ay muling tatawagin ng organisasyon. Handa na ako sa anumang laban na darating. Kaya sa harap ng ibang tao, patuloy ko pa rin ginagampanan ang papel ng isang puro satsat at walang kwentang pasaway. At sa harap naman ni Guqianyu at Suleyao, nananatili akong malamig ang pakikitungo. Ngunit kahit gaano ko sila laitin, ayaw pa rin nilang sumuko at patuloy pa rin silang nagpaparamdam. Itinuring ko lang silang parang wala, ang mga regalong ipinapadala nila ay itinatapon ko o kaya ay ipinamimigay sa iba. Sabi nila ay hahanapan nila ako ng trabaho, sinagot ko sila na wala akong planong magtrabaho, inaya nila akong magbakasyon para maglibang. Ni hindi ko sila sinasagot. Lumipas ang mga araw, unti-unti akong nasanay sa kasalukuyang buhay ko. At napansin ko rin ang pagbabago ni Guqianyu at Suleyao. Para silang mga taong nahumaling. Sa pakiramdam ng tinatanggihan, mas lalo silang nagiging porsigido. Ang mga tingin nila sa akin ay nagiging kakaiba na rin. Minsan ay naririnig ko silang, sa gitna ng pagkalito, ay maling pangalan ang itinatawag sa akin. Yongsun, matagal na panahon na simula nang may tumawag sa akin sa ganoong paraan, kaya saglit akong natigilan. Ngunit mabilis ding bumalik sa huwisyo. Matapos pakalmahin ang sarili, bihira ko silang lingunin. At kusa akong nagsalita sa maling tumawag sa akin na si Guqianyu, hindi ako si Yongsun. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor, huwag kang mag-inarte rito. Pagkasabi nito ay isinara ko ang pinto at umalis sa bahay. Dahil sa bigla kong paggalaw, lumabas ang kwintas na nakatago sa loob ng aking kwelyo. Pagkakita sa pendant nito, biglang nagbago ang mukha ni Guqianyu. Kung hindi siya nagkakamali, ang disenyo sa pendant na lumitaw nang mabasa ito ay katulad ng sa ina ni Gyu, ang alahas na itinuring kong pinakamahalaga. Matapos ang aksidente, hinanap ni Guqianyu sa buong kahabaan ng highway at sa lahat ng maisip niyang lugar sa bahay. Ang relos na yon, pero bakit may kaparehong gamit si Jiang Yichen? Sa isang iglap, ang ideyang matagal na niyang itinatanggi na si Jiang Yichen ay si Gu Yongsun, ay muling bumalik sa kanyang isipan. At sa pagkakataong ito, mas matindi ang kanyang pakiramdam kaysa noon. Mabilis siyang bumaba ng hagdan para humingi ng patunay. Ngunit masyadong madilim ang gabi. Hindi na nahanap ni Guqianyu ang anino ng taong hindi niya makalimutan. Dahil sa labis na emosyon, pinigilan niya ang kanyang pagkadismaya, mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamay, at naglakad pabalik sa ika-4 na palapag. Handa na niyang ibalita ang magandang balitang ito kay Suleyao. Nang makita kong nawala na ang kanyang anino, tumayo ako mula sa mataong kainan sa gilid ng kalsada.
Sumakay ako sa sasakyang nakaparada sa tabi, at nang magsara ang pinto, iniulat ko sa kanya ang mga nangyari kamakailan. Binigyang diin ko ang posibilidad na naghihinala na sina Suleyaw at Gu Qianyu. Pagkatapos makinig, tumango siya. May malalim at seryosong tingin, sinabi niya, naintindihan ko, ako na ang bahala sa mga bagay dito. Hindi mo kailangang mag-alala, gumaan ang aking loob, ngayong gabi na ba magsisimula ang operasyon. Inabot niya sa akin ang selyadong folder bago nagsalita nang may mabigat na boses si Kapitan Xi. Ang Oplan Zuyu ay opisyal na magsisimula ngayong 1:00 ng gabi. Ang pagkakakilanlan mo ay mananatiling Yu Jianan at Jiang Yichen, at ang code name mo ay papalitan at magiging ni Dongyan. Kinabukasan, nagising sina Suleyaw at Gu Qianyu dahil sa ingay sa labas ng pasilyo. Pagkarating sa kanilang katinuan, biglang tumalon ang dalawa mula sa sofa at kumaripas ng takbo patungo sa pinto kahit hindi pa nakasuot ng sapatos. Pagkabukas ng pinto, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na naglalabas ng mga kasangkapan mula sa kabilang unit. Natigilan ang dalawa at mabilis na lumapit upang pigilan ang mga ito. Nasaan si Jiang Yichen? Wala siya rito. Anong karapatan niyong galawin ang gamit niya? Tiningnan sila ng may-ari ng bahay ng may paghamak. Inirapan niya ang mga ito, 2 buwan lang ang renta niya rito, at ngayon ay lumipat na siya. Siyempre, kailangan ko itong linisin para sa bagong nangungupahan. Ang balitang ito ay isang malaking dagok para sa kanilang dalawa. Hindi nila inakalang sa loob lamang ng isang gabi, si Jiang Yichen ay tuluyan ng mawawala sa ilalim ng kanilang paningin. Dahil sa hinalang iyon, ang dalawang nag-abang ng buong gabi. Ay hindi matanggap ang resultang ito, ginawa nila ang lahat upang hanapin ang aking kinaroroonan, ngunit maging ang may-ari ng bahay at ang mga kapitbahay ay walang alam tungkol dito, at sa listahan ng mga manlalakbay na pumasok at lumabas sa lungsod, wala ring Jiang Yichen. Para siyang patak ng tubig na nahulog sa dagat, naglahong walang bakas. Isang hakbang na lang ang layo nila sa katotohanan, ngunit ang tanging taong makapagbibigay sa kanila ng pag-asa ay naglaho na parang bula. Ang resultang ito ay isang napakabigat na dagok para kina Gu Qianyu at Suleyaw na hindi nila kayang tanggapin. Bumalik ang dalawa sa estado noong yumao pa lamang ako, parang mga walang buhay na bangkay, puno ng pighati. Sa gitna ng sakit na dulot ng nawalang pag-asa, tanging ang paulit-ulit na pagdiin na si Jiang Yichen ay ako, ang kanilang makakapitan. Umalis lang siya dahil ayaw niyang mahanap nila siya, ito lamang ang kaisipang pinanghahawakan nila upang mapanatili ang kanilang katinuan. At ang kakarampot na suportang psikolohikal na ito, sa paglipas ng panahon, ay unti-unting nanghina at gumuho. Halos hinalughog na nilang dalawa ang buong Haicheng, ngunit hindi pa rin nila mahanap si Gu Yongsun, kaya wala silang nagawa kundi ikulong ang kanilang sarili sa maliit na bahay. Na binili na nila, naghihintay ng walang pag-asa sa aking pagbabalik, araw-araw. Ang sala ay unti-unting napuno ng mga walang lamang bote ng alak at upos ng sigarilyo, kinabukasan paggising mula sa pagkalasing. Pagkakita sa bakanting silid, sobrang sakit ng ulo ni Suleyaw, ubos na ang alak sa mesa. Nauuhaw siya kaya pumasok siya sa banyo, pagpihit niya sa gripo, isang hibla ng buhok sa sulok ng dingding. Ang biglang humuli sa kanyang atensyon, pinulot niya ito at tinitigan ng matagal ang kanyang magulong isipan. Ay biglang naging malinaw, ginising niya si Gu Qianyu na mahimbing pa ang tulog, at silang dalawa ay nagmamadaling. Nagpunta sa ospital, dumiretso sa genetic department, sa loob ng kalahating araw na paghihintay. Bawat minuto at bawat segundo ay naging napakasakit, dahil sa silakbo ng adrenaline, nakipag-ugnayan din si Gu Qianyu sa isang taong posibleng nakakaalam sa kinaroroonan ni Gu Yongsun nang matanggap ni Kapitan Xi ang mensahe pagkatapos ng trabaho. Pagdating niya sa ospital, kakalabas lang din ng resulta ng pagsusuri na may tatak ng kumpirmasyon na walang relasyon sa dugo. Sa sandaling makita ang mga salitang ito, ang huling hibla ng katinuan nina Gu Qianyu at Suleyaw ay naputol na rin, bumuhos ang mga luha sa kanilang namumulang mga mata, at ang kanilang mga katawan ay hindi mapigilang manginig. Parang mga baliw na winasak nila ang papel na ito, habang pinapanood ang mga nagliparang piraso ng papel na parang mga nyebe. Sa mga nakayukong mata ni Kapitan Xi, may sumilay na bahagyang awa. Noong gabi ng aking pag-alis, pinlinis niya ang bahay na yon at ang buhok na ito ay sadyang iniwan ko. Para lamang putulin ang huling bakas ng pagdududa sa kanilang mga puso. Bagamat ang resultang ito para sa kanila ay masyadong masakit para sa tagumpay ng operasyon, ang lahat ng sakripisyo ay sulit. Dala ng paniniwalang ito, ang damdamin ng panghihinayang ay mabilis na naglaho at siya ay muling naging ang rasyonal at mahinahong kapitan ng criminal police. Lumapit siya sa kanila at muling binigyang diin ang katotohanan. Qianyu, Leyaw, 2 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw si Yongsun, huwag ninyong ibaling ang inyong emosyon. Sa isang ilusyon, dapat ninyong subukang magpatuloy sa buhay. Ang kalmado at makapangyarihang boses na ito
ay hindi nakapagbigay ng anumang aliw kina Gukyanyu at Suleyaw dahil alam nilang dalawa higit sa sinuman. Hindi na sila makakaahon pa. Ang kanilang paningin na nababalot ng kadiliman ay hindi na kailanman makakakita ng liwayway. At ang buwan ay matagal nang lumubog.